Magandang araw po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po ay naganap sa totoong buhay. Ito po ay ibinahagi ng isa sa ating tagapakinig. Karanasan ito ng kanyang lolo nung nasa Leyte pa po sila. Ito po ang kwento. Yung baryo namin ay medyo sa gitnang bahagi ng Leyte. Medyo kabundukan yung lugar namin at doon napili ng mga magulang ko na manirahan. Sa matagal na panahon, doon namin kinukuha ang aming ikinabubuhay. Ngunit ng mga sumunod na taon, ay may nanirahan doon sa baryo namin. At ang balibalita ay pamilya daw yun ng aswang. Medyo malayo naman yung bahay nito sa amin. Tawid ilog pa ito. Ngunit dahil sa balitang yun, ay tuwing tanghaling tapat at magtatakip silim ay hindi na kami lumalabas ng bahay. 10 taon gulang pa lamang ako noong mga panahon na yun. Yung ilog na yun na dati namin pinaglalaroan at pinaliliguan, kapag walang tao maliban sa amin, kumakaripas na kami ng pagtakbo pa uwi. Dahil sa takot sa mga bagong nakatira sa tawid ilog. Sa baryo namin yun, ay madami-dami ding pamilyang nakatira. Bagamat layo-layo ang mga kabahayan, ay masasabi mong marami din ang nakatira dito. Palibhasa, halos magkakamag-anak ang mga nakatira sa baryo. Maliban lang sa bagong lipat dun sa tawid ng ilog. Ang lolo ko nun ang halos pinakanaunang tumira sa baryo na yun. Kaya dun na din minabuting manirahan ng aking mga magulang. Yun nga lang, medyo nabagabag ang aming kapayapaan sa pamayanan na yun dahil sa bagong lipat. Ang lolo ko ay palakaibigan na tao. Bagamat nababahala din siya sa balitang yun, minsang nakasalubong niya yung lalaking bagong lipat dun sa may tawid ilog. Kasama ako ni lolo. Naglalakad kami nun patungong ilog. Ngunit malayo pa lamang ay nakikita ko na yung lalaking parating. Mukhang may edad na din ito, na medyo mas bata lang ng konti kay lolo. Ordinaryo lamang ang itsura nito at ang pangangatawan ay may kapayatan. Parating pa lang ang matandang lalaki. Ngunit binhati na ito ni lolo. Ilang sandali pa ay sinuklian naman ng lalaki si lolo ng pagbati rin. At nagpatuloy nito sa kanyang paglalakad. Ngunit napansin ko ang pagtingin ng matandang lalaki sa akin. Kaya bigla akong napatago kay lolo. Sumunod na araw ay nakarinig na naman sila lolo ng usap-usapan. May narinig daw na tik-tik nung isang gabi malapit sa amin. Bagamat wala naman nagdadalang tao sa amin, may mga kasama naman kami mga bata dahil ang mga kapatid ko ay maliliit pa noong mga panahon na yun. Kaya nakaramdam na naman ako ng takot at muling naalala ko yung matandang lalaki na nakasalubong namin. At dahil sa mga usap-usapan niyan,
ay pinangingilagan niyang bagong lipat na yan sa amin. Maayos naman siya pero kinakatakutan dahil sa mga balitang aswang daw nga siya. Isang araw ay nautusan ako ng aking ina na mag-igib ng tubig. At dahil wala yung isa kong kapatid nun, ako lang mag-isa ang nag-igib. Mas malayo kasi yung igiban namin sa balon kaysa sa ilog. At ang tubig naman na gagamitin nun ay para lamang sa mga panghugas at hindi gagamitin sa panluto at inumin. Kaya naisip ko na lang na sa ilog magigib. Mag-isa akong tumungo sa ilog. Pagkadating ko dun ay ako lamang ang tao. Napakagandang pagmasdan talaga ang ilog namin nun. Lalo na kapag katanghalian. Kaya pagkaapak ko sa tubig ng ilog ay naramdaman ko agad ang lamig at ginhawang dulot nito. Kaya pagkapuno ko ng timba ay naglaro-laro pa muna ako sa tubig. Hanggang sa binasa ko na din yung katawan ko. Nang maya-maya pa ay biglang humangin ng malakas. Kaya lalo akong natuwa dahil ang lamig ng hangin habang basa ang katawan ko. Nang ilang saglit pa ay parang biglang tumahimik ang kapaligiran. Dahil kanina ay naririnig ko pa ang mga huni ng kuliglig at ng ibang mga ibon. Nang bigla na lamang tumahimik ang kapaligiran. Ngunit binaliwala ko lamang yon habang naglulublob ako sa ilog. Maya-maya pa ay naramdaman ko ng parang may nakatingin sa akin. Hindi naman talaga malakas yung pakaramdam ko sa mga hindi pangkaraniwan, ngunit sa pagkakataong ito ipakiramdam ko talaga ay may nakatingin sa akin. Kaya yung tuwa ko sa paglulublob ay unti-unting napalitan ng nervyos. At natigilan ako sa pagtatampisaw ko sa tubig. Napatingin ako sa aking kapaligiran. Wala akong nakitang ibang tao. Ako lamang ang nandoon. Kaya umahon na ako sa ilog. Sa puntong iyon ay nagtatayuan na ang aking mga balahibo sa katawan. Hindi dahil sa lamig, ngunit dahil ramdam na ramdam ko pa din na parang may nakatingin sa akin. Agad kong binalikan ang lagayan ko ng tubig. Nang paglingon ko sa ilog, ay bigla akong nakita yung matanda na nasa kabilang ilog. Ngunit kanina ay walang katao-tao dun. At sa pagkakataong ito, ay nakatingin lamang ang matandang lalaki sa akin. Siya rin yung matandang lalaki na nakasalubong namin ni Lolo nung nakaraang araw. Sa sobrang takot ko ay bigla akong naipasan ang lagayan ng tubig sa aking balikat at napatakbo ako. At dahil medyo pataas yung daanan, kaya halos masubsob pa ako sa lupa, kakamadali ko. At talagang nahihirapan ako sa bigat ng lagayan ng tubig na nakapasan sa balikat ko. Nang marinig ko na lamang na may nagsalita sa aking likuran. Oh, dahan-dahan. Baka madulas ka. Nung pagkalingin ko ng bahagya, ay nakita ko yung matanda
Yung kaninang nasa tawid ilog, ngayon ay nasa likuran ko na. Kaya sa sobrang takot ko ay naakat ko ng di oras yung pataas na daanan na yun. At kumaribas ako ng takbo habang pasan-pasan ang lagayan ng tubig. Hindi ko malaman kung paano napunta yung matandang lalaki doon mula sa kabila. Kaya pagkadating ko sa bahay ay abot-abot ang aking hingal. Halos lumawit ang aking dila. Sa sobrang pagod, kakamadali, kakatakbo, at dala na rin ng sobrang nervyos. Oh, anong nangyari sa'yo? Tanong sa akin ni nanay pagkadating ko sa bahay. Ako naman ay hindi ko matapos-tapos ang aking sinasabi sa sobrang hingal at takot. Ha? Ano? Ayusin mga pananalita mo? Buling tanong ni nanay. Kaya huminga muna ako ng malalim. At nang ilang sandali pa, ay naikwento ko kay nanay ang nangyari sa ilog. Maya-maya pa, ay isinarado muna ni nanay ang pintuan at bintana ng aming bahay. At tinawag yung isa ko pang kapatid. Halika kayo. Mag-iingat kayo ha sa pagpunta sa ilog. Huwag na huwag kayong pupunta dyan nang kayo lang mag-isa. Yan ang usap-usapan dito sa atin. Nakakausap po si Aling Inta. Yan din ang ikinakwento niya. May kamunti ka na daw inaswang dun na taga kanila. Sabi pa ni nanay na lalong nagpatindig ng aking mga balahibo. Lalong kinatakutan namin ang bagong lipat na yun. At maging ang pagpunta sa ilog ay kinatakutan na din namin. Ilang buwan pa ang lumipas at kumalat na ang balita tungkol sa pagdating ng mga Hapon sa aming bayan. Isa-isa na daw sinakop ang mga karatig bayan sa amin. At labis namin yung ikinabahala, lalo na sila lolo at ng aking mga magulang. Dahil bukod sa pananakop ay kaakibat nun ay ang kwentong pagmamalupit ng mga Hapon sa mga nasakop na bayan. Nung panahon na yun ay usap-usapan ang kalupitan ng mga Hapon. Kapag nakahuli ng mga kalalakihan ay pinapas lang ang mga ito. Kapag mga kababaihan naman ay ginagahasa. At kapag mga bata naman ang nahuhuli ay dadalhin dun sa bundok at ihahagis ang mga bata at sasaluhin ng bayoneta o yung parang kutsilyong inilagay sa dulo ng kanilang mahahabang baril. Nung mga panahon din yun, karamihan ng tao ay nagtatago na sa mga Hapon at nagbubuo sila ng grupo. Ngunit sa grupo nila ay hindi sila nagsasama ng may mga dalang bata dahil pwedeng malaman ng mga Hapon ang kanilang pinagtataguan. Sa kadahilan ng pagbiglang umiyak ang bata at isa pa, hindi magiging madali sa bata yung isama sa kakahuyan at patago-tago. Sa aming takot sa mga Hapon, ay gumawa kami ng hukay sa aming silong para pwede naming pagtaguan. Nung una, ang ipinayo sa amin ay magtungo sa bundok kapag malapit na ang mga Hapon. Ngunit batid namin na papunta sa taas ng bundok ay tatawid kami ng ilog at ando naman yung bahay ng bagong lipat na napakapabalitang aswang. At hindi namin pwedeng magawa yun dahil kasama ko yung mga maliliit ko pang mga kapatid. At isa pa, ayaw iwan ni tata yung bahay namin dahil sa mga alagang hayop namin. Kaya nung marinig namin agad yung balita ay tulong-tulong kami sa paghukay sa aming silong.
Ngunit malayo pa lamang ay naririnig na namin ang dagundong ng mga sasakyan. Marahil ay galing ito sa mga sundalong Hapon. Kaya iba yung takot ang bumalot sa amin. Yung hukay na ginagawa namin sa silong ay hindi sapat para makapagtago kaming lahat dun. Kaya nagpasya si Lolo na yung mga kababaihan at mga bata ang magtatago sa silong. At ang mga kalalakihan ang magbabantay sa taas. Bago pa dumating ang mga Hapon, naghahanda na kami. Sa takot nila nanay, ay sa silong na sila nagtutungo at doon na nagtatago kasama yung mga kapatid ko. Pati sila Lola. Hindi kami kasya doon lahat. Kaya yung mga kalalakihan ang nananatili sa taas ng bahay. Mabilis na isinarado namin ang mga bintana at pintuan ng bahay para hindi mahalata ng mga Hapon na may mga tao pang nananatili sa aming bahay. At pinatay din namin ang ilawan at ang lutuan ay tinakpan ng lupa upang hindi maglikha ng matinding usok. Nung nararamdaman naming papalapit na ang mga Hapon dahil sa mga dagundong ng mga yabag nito, nagtago na kami sa loob ng aming bahay. Pinadapa kami lahat ni Lolo na buong ingat na hindi makalikha ng ingay. Sinamahan ko sila Lolo, sila tatay sa taas ng bahay namin. Samantalang yung mga kapatid ko, sila nanay, si Lola, ay nandun sa hukay sa may silong. Nakadapa ako noon sa aming sahig sa ilalim ng papag upang makapagtago. Maging sila Lolo at tatay ay nakadapa din. Ngunit katabi nila ang kanilang sundang o yung mahabang itak. Dahil yun lamang ang panlaban namin sa mga Hapon. Ilang saglit pa ay nararamdaman ko na nasa paligid yung mga Hapon. Dahil sa palakas ng palakas ang yabag ng mga hakbang neto at ang kakaibang pananalita ay naririnig ko na. Ang tindi ng kaba ko nun at pinilit kong huwag makalikha ng anumang ingay. Ayokong sapitin namin yung mga sinapit ng ibang Pilipino sa kamay ng mga Hapon noong mga panahon na yun. Dahil walang oras o araw silang pinipili. Kaya kahit magtatakip silim na nun, naroon pa din sila sa aming baryo. Nung mga sumandaling yun, pakiwari ko, hindi lang iisa ang Hapon na nandun sa paligid ng aming bakuran. Pakiramdam ko ay mahigit 3 o 4 sila. Maya-maya pa ay may kumakalampag sa kulungan ng aming mga manok. Parang kinuha ang ibang alaga namin. Nananatili lang kaming nakadapa at nagtatago sa loob ng aming pamamahay. Nang ilang sandali pa ay may parang tumadyak sa pintuan ng aming bahay. Pilit itong binubuksan. Ilang sandali pa ay hindi lang isa ang tumatadyak sa aming pintuan. Matibay man ang pagkakagawa nito, ngunit parang bibigay ng aming pintuan sa tindi ng pagtadyak ng mga Hapon na to. Unti-unti nang nasisira ang pintuan namin. Nang biglang may napasigaw mula sa aming silong. Parang kapatid kong babae yung napasigaw niyon. Lalong naalerto yung mga sundalong Hapon sa aming bahay. Lalo na itong pinagtatadyakan ng aming bahay at pilit winawasak ang aming pintuan.
Nanginginig na ako sa takot nun. Hindi ko na alam kung anong susunod na mangyayari. Mabubutas na ang aming pintuan. Sa pagkakataong yun, ay bigla nang tumayo si tatay. Hawak-hawak nito ang kanyang sundang. Nakaumang na at handa na niyang iwas-iwas ito. Nang maya-maya pa, narinig ko na lamang na nagsalita yung isang hapon. Meron siyang isinigaw. Kasunod nun kumasa na ng baril ang isa sa mga hapon. Mukhang pauulanan na kami ng bala. Sa puntong yun ay tumingin si tatay sa akin at sinenyasan ako na huwag mag-ingay. At tumingin ito sa bintana namin na nasa likuran niya. Ilang sandali pa, bumuelo ito at tumalon sa isa naming bintana. Butas ang bintana namin gawa sa amakan. Pagkatalo ni tatay ay natuon doon ang atensyon ng mga hapon. At tila nagpuntahan ito sa likod ng bahagi ng aming bahay. Maya-maya pa, nakarinig na kami ng pagpapaputok ng mga baril galing sa mga hapon. Takot na takot ako ng mga oras na yun. Dahil hindi ko alam kung ano nang nangyari kay tatay. Ilang sandali pa, nakadinig ako ng parang kaguluhan sa aming likuran. Parang paglalaban ito. Nagsasalita ang mga hapon na parang sumisigaw ang mga ito. Maya-maya pa, si lolo naman ang tumayo, hawak ang kanyang sundang. Agad binuksan ni lolo ang mawawasak naming pinto at biglang sinugod ang isang hapon na nasa harapan ng aming bahay. Habang nakalingat ito nang tumalon si tatay sa bintana kanina. Kaya hindi ko na napigilan ang aking sarili na sundan si lolo upang makita kung anong nangyayari. Maya-maya pa may nagpaputok na naman ng baril sa likuran namin kung saan tumalon si tatay. Nang ilang saglit pa, kitang-kita ko na ang isang kabaryo namin ang nakikipaglaban sa dalawang hapon. Habang ang isang hapon ay nakaumang ang baril nito sa aming kabaryo. Iniisip ko baka si tatay yun. Kaya muntik na akong napasigaw nun sa labis na takot para kay tatay. Ngunit kakaiba ang liksi nung tao na yun. At base sa pananamit niya ay hindi siya si tatay. Ngunit sigurado akong kabaryo namin siya. Hindi pangkaraniwan ang kanyang bilis at liksi. Maya-maya pa'y kitang-kita ko kung paano ibinaon niya ang kanyang kamay sa katawan ng isang hapon. At pagkahugot ng kamay niya ito, ay may hawak-hawak itong lamang loob. Sabay niya itong kinain ang lamang loob. Nakapangingilabot ang tanawin niyon. Naglalaway ang tao niyon. At ang mga mata niya ay pulang-pula na nanlilisik. Na parang tuwang-tuwa na ginagawa ito sa mga hapon. Tatakbo pa sana yung isang hapon, ngunit hinabol ito agad nung nilalang na yun. Napakabilis ng kilos nito at sa isang igap inilaslas nito ang liig ng sundalong hapon sa pamagitan ng kanyang mahaba at matutulis na kuko. Para lamang itong pumunit ng papel. Kakaibang kilabot ang nararamdaman ko nun. Ngunit tila kakaibang ligaya ang nangyayari sa nilalang na yun habang pinagpipiesta niya ang katawan ng mga biktima niyang sundalong hapon. Ilang saglit pa ay may malingaw-ngaw na naman ang putok ng baril.
at pinabaril ng isang sundalong Hapon yung nilalang na yun. Ngunit tila baliwala lamang ito sa nilalang na yun na sobrang bilis kumilos. Maya-maya pa ay nakalapit agad ito sa sundalong Hapon at ibinaon ang kamay nitong muli sa dibdib ng Hapon at parang hinihiwa niya lamang ito. Ang bilis ng mga pangyayari. Sa isang iglap, 3 sundalong Hapon ang nagapi niya agad-agad. Yung sundalong Hapon na sinunggaban ni Lolo ay kumakaripas sa pag-alpas dahil kahit siya mismo ay nasaksihan ang kinasapitan ng kanyang mga kasamaan. Nagsusumigaw ito. Ngunit hindi ko maintindihan ang kanyang pinagsasabi. Pero sigurado ako'y balot din ito sa takot. At dahil sa pagpupumiglas nito, nakalpas na ito at nagtatatakbo palayo. Iniiwan niya yung daladala niyang baril. Nang ilang saglit pa, lumabas na mula sa kanyang pinagtaguan si tatay. May mga galos ito at may sugat, ngunit hindi naman ganun kagrabe ang tinamo niya itong sugat. Marahil ay sa pagtalo niya kanina sa bintana. Ako naman ay gulat na gulat pa din sa aking nasaksiyan. Tungkol dun sa isa naming kabaryo na parang hindi normal na tao. Bagkus ay parang isang nilalang na nakakatakot at nagtataglay ng mga nanlilisik at mapupulang mga mata at matutulis at mahahabang mga kuko. Nang mapansin yun ni Lolo, ay binulungan ako nito. Siya yung bagong lipat. Siya yung nasa tawid ilog, sabi sa akin ni Lolo. Nang marinig ko yun ay lalo akong kinilabutan. Siya nga yung aswang. Hindi na ako nakapagsalita pa at nananatili na lamang ako sa aming bahay. Maya-maya pa ay may paparating na isang grupo ng mga Hapon. Malamang kasamaan ito ng mga naunang sundalo. Dahil siguro sa umalingaw-ngaw na putok ng baril at sa nakatakas na isang Hapon kanina. Naririnig namin ang mga yabag nito papalapit sa amin. Marami sila, mga 10 ito. Dahil sa lakas ng yabag na naririnig namin. Habang papalapit sila ay pumwesto na ulit sila tatay at lolo sa pwede nilang pagtaguan. Ngunit bago sila magtago ay muli nilang itinabi ang mga naiwang baril ng mga napaslang na sundalong Hapon. Hindi naman nila ito magamit, ngunit itinabi nila ito baka sakaling magamit nila sa hinaharap. Nang makalapit ng muli ang mga sundalong Hapon, ay nagsisigaw ang mga ito sa salitang hindi ko talaga maintindihan. Noong mga oras na yun ay madilim na ang kapaligiran. Kami noon ay nakatago na ulit. Sila nanay ay nananatiling nasa ilalim ng silong, nakatago dun. Ilang sandali pa ay sumalakay muli ang nilalang na yun. At dahil sa madilim na ang kapaligiran, ay sunod-sunod na pagsigaw na lamang ng mga sundalong Hapon ang narinig namin na parang humihingi ng saklolo. May mga putok ng baril kaming naririnig, ngunit maya-maya pa'y nagpula sa yung ibang sundalo palayo. Hindi ko na nakita pa ang iba pang pangyayari noong mga oras na yun dahil masyado nang madilim. At kami din ay nakakubli na rin sa aming pinagtataguan para sa aming kaligtasan. Ngunit nung gabi na yun ay hindi na sumugod pa ang Hapon sa baryo namin. At sa mga sumunod na araw pa, hanggang sa makalagpas na ang pwersa ng mga Hapon sa aming lugar.
Isa ang baryo namin nun na hindi nasakop ng mga Hapon. Laking pasalamat namin sa kapitbahay namin na aswang. Dahil siya yung pumaslang sa mga Hapon na nagtangkang sakupin ang aming baryo. Matapos ang giyera, ay lumipat na din ang tirahan si Mang Kaloy. Simula nun ay hindi na namin siya nakita pang muli. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag. Pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang po magpasalamat sa lahat mo ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat mo ng nakikinig, sa lahat mo ng silent listeners, sa mga subscribers po natin. Maraming salamat po.